Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan na po natin. Sumagot na po ang Malacanang sa pangunguna po na tinatawag na garbage in, garbage out mga tambay. At syempre po pasisinungalingan po nila ang pasabog po ni Saldico. Ano po ang pasinungalingan? Nagtatahilan daw po ito ng mga mali at napakaraming maling kwento mga kababayan. Paratang kay speaker, sa dating speaker na tambaluslos at siyempre po sa tinatawag po na bangag umano mga kababayan. Painggan po natin ang hindi po nagtatahi ng kwento at hindi po sinungaling na tao, mga kababayan. Hindi po sinungaling, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang kanya pong sinasabing katotohanan. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Totoo po yung sinabi ni garbage in, garbage out, mga tambay. Malapit na raw tayo sa katotohanan. Totoo po yun. Hindi po ba? Nasa katotohanan na nga po eh. Sinabi na nga ni Zaldico, hindi naman po bobo ito. Nagpapakabobo lang po mga kabayan. Abogado po ito eh. Alam niya po yun. Hindi naman po bobo ito eh. Sino po ba? Sino po ba ang nagre-release ng pera? Lalong-lalo po yung mga insertion na sinasabi ni Zaldico. Pagka-insertion na po ang pera, mga kabayan, sino po ang nagre-release? Di po ba Pangulo? Pangulo. Sino po pumipirma at nasusunod po sa budgeting? Mga kabayan, sino po? Pangulo pa rin. Kaya nga po tinatanong ang Pangulo, lalong-lalo yung mga request. May mga request. Hindi po ba? Kaya nga po nawala na si Bonoan eh. Ibig sabihin po, pagka nawawala na sa bansa, at mismo sinabi ni Zaldico, mga kabayan, sinabi ni Zaldico, hindi siya pinauwi. Gusto siyang umuwi, pero ayaw siyang pauwin. Dahil nga gagawin po siyang panakip butas sa anomalya
dito po sa malawakang korupsyon. Huling-huli na po eh. Diba? Kaya po yung sinasabi pong karma, mahirap mo pong iwasan yan. Pagka ang karma mo ay dumarating na. Hindi po ba mga kabayan? Nakita nyo po, yung sinasabi po dito kay Saldico, scripted daw po dahil binabasa daw po yung kanyang statement. Eh yung Malacanang po ba hindi binabasa? Lahat po na sinabi nung tagapagsalita, yung tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President, lahat po na sinabi niya, binabasa niya po hindi po ba script din yun? Grabe po nilang i-divert po ang issue. Grabe po. At grabe po nila siraan ngayon si Saldico. Nakapagtataka. Hindi po ba? Mga kababayan, talagang nagkakalaglagan na po. Talagang ganun po Di po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, ang sinungaling at napakasinungaling, ano po ang kasunod niyan? Ay mga magnanakaw din. Hindi po ba? Yan po yan. Yan nga sinasabing kakambal daw po Di ba? Ang mga magnanakaw ay ubod ng sinungaling. Kahit nagnakaw ka na nagnakaw, pasisinungalingan mo pa. Kaya nga po yan lagi ang magkasama ang mga magnanakaw at ang sinungaling, mga kabayan. At syempre po, pasisinungalingan po nila yan. Dahil daw po ang Pangulo ang nagbunyag ng korupsyon. Syempre, para iiwas mo sarili mo. Hindi naman bobo ang mga Pilipino at tanga at gago. Gagawin nyo yan para magmukha kayong malinis at matino at hindi korap. Kayo ang magbubunyag na korupsyon. Kaya nga sinasabing makakapal ang mga pagbumukha ninyo. Kayo na ang magnanakaw, kayo pa nagbubunyag. Kasi kailangan nyo pagtakpan. At sino naman ang maniniwala sa sinasabi po ng Malacanang na walang kinalaman ang Pangulo at ang speaker, ang dating speaker. Sige nga, sila ang may mga accountability. Sila ang pumipirma. At sila nasusunod sa pera. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinabi ng Vice President, hindi naman po bobo ang Vice President. Isang abogado rin yun. Hindi po ba? Ano sinabi? Sumama na magpakulong. Dahil unang-una sinasabi nyo may magpapasko sa kulungan. Pinasasama na nga sa kulungan si BBM ng Vice President dahil alam ng Vice President kung sino ang ulo ng magnanakaw, ang mga buhaya, malalaking isda sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga lang po talaga idadivert po nila yan. Ngayon, tinutumbok po nila ngayon si Saldico. Pinasasama na naman ngayon. Pinasasama na! Dahil nga po pati ari-arian daw po. Grabe daw po ari-arian ng pamilya Saldico. Ang tanong, gaano naman po ang karami at kalaki naman ang ari-arian ng Pangulo? At ganon din po ang ari-arian ng dating speaker na si Tambaluslos. Di po ba? Kaya nga po ang isda, mahuhuli mo po yan sa sarili niyang bibig. Di po ba? Dahil nahuhuli po ang isda sa bibig. Nakita niyo po? At syempre po mga tambay, ang aso po kailanman, lalo-lalo po yung nagpapakain sa kanya ng buto. Hindi niya po ito kakagatin at sasakmalin. Ganyan po ang aso. Di po ba? Hindi niya po lalabanan. At hindi niya po kakahulan. Aangasan ng kanyang amo. Mangyayari lang po yan mga tambay, yung aso, pagka po yan ay naghanap ng ibang amo. Hindi po ba? Nangyayari po yan sa aso. Pagka po nakakuha po ng ibang amo yan, saka po yan, kakahol. Babanatan niya yung dati niyang amo dahil meron na po siyang bagong amo. Lalo-lalo po kung masarap pa ang ibibigay na buto. Hindi po ba? Kaya nga po si Saldico, dokumentado. Maglalabas nga siya ng mga resibo Dokumentado Mga dokumentado, papeles. Kaya nga po dito sa Malacanang, ano sabi? Natambay. Maglabas daw po na ebidensya at umuwi. Bakit ka uuwi? Hindi ba manganganib ang buhay mo? Sabi nga ni Saldico, nanganganib ang buhay niya. Sana nga hindi raw siya hindi siya matsugi. Matindi kalaban mo Yung mismong commander-in-chief ang pinangalanan mo.
at yung kanyang pinsan na makapangyarihan sa Kongreso. Hindi po ba? Di po ba, Yusek? Sino po ba ang pinangalanan? Di ba yung amo mo na nagbibigay ng buto yata sa iyo umano? Hindi po ba? Kaya dito pa mga katambay, logic yan eh. Gumagamit po siya ng logic. Gumagamit din po ng logic si Saldico. Napakahirap umuwi sa sitwasyon na siya ang iniipit. Hindi naman siya ang ulo. Di po ba ano sabi ni Saldico? Huwag niyo kong gawing panakip butas. Dahil hindi naman ako ang ulo ng korupsyon. Kasama siya sa korupsyon at siya rin ay mananagot. Lahat kayo'y mananagot, hindi lang si Saldico. Kaya lang, nakonsensya na si Saldico. Bakit? Hindi na mapagkatutulog yan. Hindi na makakatulog yan, mga tambay. Kasi hahabulin siya ng konsensya niya. At hahabulin siya ng karma niya. Napakaraming Pilipino sa buong mundo. Sa tingin nyo, mananahimik, matatahimik si Saldico? Pagka kahit saang bansa siya na magpunta at may Pilipinong makakakilala sa kanya, kukutsain siya. Pagsasabihan siya ng masama. Di ba? Magnanakaw ka. At ang kalahi-lahian mo ay makakatanggap ng salitang magnanakaw. Hindi po ba? Hindi ka ba makokonsensya? Samantalang sa isip at puso mo ay hindi lang ako ang magnanakaw, pero ako lang ang iniipit nyo. Hindi po ba? Logic. Yan ang logic. Yan ang logic. Garbage in, garbage out. Diba? Yan ang logic. Pinasasama nyo si Saldico, pero hindi naman siya lang ang magnanakaw sa loob ng 3 taon mahigit sa ating bansa. Hindi lang siya. Meron siyang boss. Pinangalanan niya na ang boss niya. Pero pagdating sa Malacanang, sinungalingan dahil nagbunyag daw po ng korupsyon. Pagka pala nagbunyag ka ng korupsyon, at nagtatag ka ng ICI, ibig sabihin nun na hindi ka magnanakaw. Yun po ang gustong palabasin. Logic. Kaya nga gumagamit ng logic po ang garbage in, garbage out, mga kababayan. Kasi pag ikaw ang nag-expose ng korupsyon, mga kababayan, dahil ikaw ang Pangulo at nagtatag ka pa ng ICI na mag-iimbestiga sa korupsyon, Never ka ma-involve sa korupsyon. Yan ang itinatanim sa utak ng mga bobong Pilipino na maniniwala sa kanya. Yan po, tinatanim sa mga bobong Pilipino na maniniwala sa kanya na hindi sila korap, hindi sila magnanakaw, mga kababayan. Saan ka nakakita nun? Kung talagang hindi korap ang amo niya, pag-upo pa lang, wala na magnanakaw sa Kongreso at wala na magnanakaw sa mga opisina niya at sa kanyang mga gabinete at syempre sa mga nasa ground. Hindi na magnanakaw ang mga sekretary niya, lalo-lalo po saan? Sa DPWH, di ba? Sa DOJ at kung saan sa mga ahensya. Hindi po ba? Pati po sa Bureau of Custom, wala na magnanakaw dyan. Sa BIR, hindi po ba? Pagka talagang lumalaban sa korupsyon, mga kabayan, mababawasan ang malaking korupsyon sa ating bansa. Kung totoo ang sinasabi ng tagapagsalita ng garbage in, garbage out ng Malacanang. Sige nga. Pero hindi Magmula po sa baba, may issue po ng isang damukal na korupsyon. At paano ka maniniwala sa mga taong ito? Saan po napunta ang pera ng bayan? Saldico lang? Si Saldico lang ang yumaman at nagkamal ng mga isang damukal daw na hindi maipaliwanag na ari-arian? Si Saldico lang? Hindi ba kasama dyan ang First Lady umano? Hindi ba kasama dyan ang Pangulo? At yung mga sekretary, katulad nila Bersami na pinangalanan din yan umano? Hindi po ba na nasasangkot sa anomalya? Pati ang mga men in uniform, mga general, sa AFP, PCG, di ba? Pati sa Philippine Coast Guard, may mga anomalya na korupsyon daw. AFP, billion din daw po ang mga ghost project. Nakita nyo po. Tapos, Pangulo lang ang hindi korap. Na siya ang gumagawa ng pirma. Siya pumipirma.
Kaya niyang i-withdraw ang pera ng taong bayan. Pinaliwanag ni Saldico kung paano po ang ginagawa nilang anomalya at merong resibo at dokumentado. Kaya nga gusto nila na ngayon umuwi. Baliktad na po. Noong mga nakaraan, ayaw po nila umuwi. Kaya nga ayaw nga po nilang i-hold o sinasabing kansilahin ang pasaporte ni Saldico. Di ba ayaw nila kansilahin? Ngayon, pilit naman po pinauwi. Kaya lang, hindi ba matatakot? Kahit naman si Kamanong, mga kabayan, kahit si Kamanong, matatakot umuwi. Pagka ang kalaban mo at ang ine-expose mo ay yung pinakapuno, yung commander-in-chief ng bansa, na nasa kanya lahat ang asset, nasa kanya lahat ang kapangyarihan, pati nga ang men in uniform ay naniniwala sa kanya. Di po ba? Naniniwala sa kanya ang mga men in uniform, lalo-lalo mga general, dahil nasasangkot din sa anomalya ng korupsyon umano. Saan po? Saan po? Sino po magsisecured kay Saldico? Sige nga, sino? Kontrolado lahat nila umano. DOJ, NBI, Ombudsman, men in uniform. Sino po ang magpoprotekta kay Saldico, mga kaubayan? Si Yusek? Si garbage in, garbage out ang magpoprotekta para hindi po matsugi. Di mo ba? Ibang klase po, mga tambay. Bistado na, huli na eh. Alam niyo po yung huli na, pinasisinungalingan pa. Ganun po talaga eh. Kaya po, mga kaubayan, ito po ay hindi na po dapat ito pinagtatagalan. Komento ko, ito ang logic. Logic po ito. Gumagamit po ng logic ang Malacanang eh. Di gamitan natin ang logic. Ang logic po nito, mga tambay, nabunyag na po ang grabe pong korupsyon sa ating bansa na ginawa nila. Ang logic po dito, gustuhin pa ba natin na matapos pa nila ang 6 na taon? 3 taon pa. 3 budget pa ang gagawin nila. 3 budget pa. Magugustuhan po ba natin logic? Ganitong sistema, 3 taong pagbabudget nila. Walang pinatunguhan halos ang pera ng Pilipino. Ngayon, dadaanin lang tayo sa salita ng garbage in, garbage out. Na matino at mahusay manungkulan at hindi magnanakaw ang Pangulo. Pero wala tayong nakita. Ang nakita natin, pinapatay tayo unti-unti. Lalo-lalo po sa mga proyekto nila na hindi po nakikita dahil ghost. Karamihan ay ghost. Multo. Pero ang pera po natin ay hindi po multo dahil po nailalagay nila sa maleta at diretso po sa kanilang taguan. Hindi po ba? Pero yung kanilang serbisyo ang multo. Pero yung pera natin, hindi po ghost yun. Mga kabayan, dahil sako-sako at male-maleta, dinideliver nila. Kaya nga po may katotohanan eh. Nakita nyo po, pagka po pinagtugma-tugma mo ngayon, mga kabayan, yung sinabi po ni Master Sergeant o ni Sergeant Gutesa ay totoo po, nagkakatugma-tugma. Kaya po pinatatahimik din po nila umano si Gutesa dahil po sa delivery ng pera, mga kababayan. Yan po. Ang maniniwala na lang po dito sa Malacanang, lalong-lalo po sa tagapagsalita po na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Ang maniniwala na lang po dyan, una-una, yung mga nakikinabang sa mali-malitang pera umano. Yan na lang po ang maniniwala. At syempre po, yung mga sarado ang isip. Sarado. Mga nagpakabobo na, nagpakatanga at nagpakagago ang maniniwala na lang po sa mga hindot na yan umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, mga kababayan. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At po yung panalangin po natin, mga tambay, ay unti-unti na po dinidinig ng ating Panginoon
na mawakasan na po at mawawakasan na po sana, mga kababayan, ang kawalang-hiyan at kademonyohan nila na ginawa po sa ating bansa at sa ating mga Pilipino na nagtatax po at nagbubuwis. Mga kababayan, thank you po sa mga dasal po ninyo. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At ganoon din po ang panalangin po natin sa ating pong sarili at sa ating buong sambayanan na tayo rin po'y maingatan, mga kababayan. Salamat po ng marami sa inyo. At syempre po mga tambay, ito na ang pagkakataon mga tambay na wag na po tayo pumayag at sumama po tayo at magkaisa para po sa katotohanan na mawakasan na po ang kademonyo at kawalang-hiyan po nila na ginawa po sa atin at puro kasinungalingan ang kanila naman pong ginagawang pangsangga, mga kababayan. Magkaisa po tayo sa mga darating po at malapit na pong panawagan po at dire-diretso na po yan mga tambay at nakasuporta po dyan ang Vice President, mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.